Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Pahayag ito ni Vice President Sara Duterte laban sa unang panawagan ni Defense Secretary Chodoro na mag-resign ang mga pro-China na government officials. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y pro-China o kumakampi sa China. Ito ang naging reaksyon ni Duterte matapos sabihin ni Chodoro na ang mga opisyal ng gobyerno na hindi umano naninindigan para sa interes ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea at kumakampi pa sa posisyon ng China ay dapat hamunin ito sa korte o magbitiw sa kanilang pwesto. Na bagay na parang binabawi ni Secretary Chodoro dahil nagpaliwanag siya na hindi nyo naintindihan na misunderstood ako, sabi niya, o kaya nabiktima ako ng fake news dahil ganito, mahaba yung paliwanag niya eh. Kasi ang daming nagpatikos sa kanya yung ganong statement. Ngayon, ayan, hinamon siya ni BP Sara. Pangalanan mo, sino-sino? Ang mga lumalabas o mga pinapatutsadahan na pro-China ay itong mga aliado ni Tatay Digong. Duterte family. Ang gusto kasi nila, lahat na lang tayo ay ituring natin na kalaban ng China. Yan ang naratibo ng US. Sa totoo lang aking pananaw, opinion. Gusto ng US para tayong Ukraine. Anong nangyari? Ang Ukraine ang nagamit ng US para awayin, girahin ang Russia. So dito, sa labanan ng US versus China, Pilipinas. Tingnan nyo na lang ang sigalot sa Taiwan. Anong pakialam natin sa Taiwan? Na mulat sa probinsya ng China ang Taiwan. Historically, until now, probinsya. Ano lang, naging rebelde lang. O ngayon, anong sabi ng Pangulo? Hindi daw natin maiwasan. Pag sumiklab ang gyera sa Taiwan, anong ibig niya sabihin? Mapapagyera daw tayo. Payag ba kayo na sumabak sa gyera sa Taiwan? Bakit mo idadamay ang mga Pilipino? Hindi naman natin kaaway wala naman tayong kinalaman sa pagiging rebellious province ng Taiwan. Bakit isasabak mo ang mga Pilipino na makipaggyera doon? Mga ganon ba? Kaya ito ang problema sa administrasyong ito, yung foreign policy. Kung ano ang gusto ng US, sunod-sunuran na lang ang administrasyong ito. Example, yung PAC Silica project na yan. Palagi akong nanonood sa mga live stream ni Atty. Vic Rodriguez. Talagang may hinahabol sila na I think itong November, yung culmination ng ASEAN Summit. Yan ang ipagmamayabang na ayos na ang Pilipinas. All out support sa Amerika sa kanilang PAC Silica project para tapatan ang China. Kasi ang China ngayon ang nangunguna, I think 90% sa pag-process ng rare earth minerals gagamitin sa technology, sa AI, is galing sa China. Talo ang US pagdating sa AI. Ngayon, gusto nilang tapatan at tayo sa Pilipinas ang gagamitin 1,600 hectares sa New Clark. Diyan ipapatayo ang facility na nanganganib ang ating kalikasan. Wala silang kumpletong plano
Paano yung environmental concerns? Anong sabi ng DNR? Na don't worry. We will protect the environment. Hanggang don't worry lang kayo. Ipakita nyo ang environmental compliance certificate. Mabuti, isang professor sa UP. Kalimutan ko yung pangalan. Tinatanong. Sa pag-process mo ng rare earth minerals na yan, para makuha mo yung kailangan mo sa technology, mag-produce yan ng toxic waste, tailings, kung tawagin. Saan dadalhin yung tailings? Sinabi ng scientist sa UP na nangyari na sa China. Yung toxic waste nila, nag-leak, napunta sa ilog. Kaya nagka-problema sila doon. Tayo, pag nangyari nun, apektado ba ang mga Amerikano? Hindi. Tayo lang. And then yung jobs na makikreate, pinagmamayabang, libo-libo daw. Sabi ni Atty. Trix Angeles, yes, meron nga, kailang temporary lang. Dahil construction lang ang maipro-provide nilang labor. After na na-build na yung mga facilities, wala na. Yung technical aspect sa paggawa ng AI, pag-process ng AI, karamihan pala automated. Ibig sabihin, mga robots na ang gumagawa niyan. Kaya, to me, luging-lugi tayo pagdating sa PAC Silica project nito. But anyway, sino ang mga pro-China? Automatic, Duterte. Ako, hindi ako pro-China, hindi ako pro-US. Ano ako? Pro-Pilipino. Tama si Professor Clarita Carlos sa kanyang post. We should be pro-Pilipino, not pro-US, not pro-China. Yon ang dapat. Huwag na nating anong foreign policy natin na nakalagay sa konstitusyon. We should be friends to all, enemy to no one. Ang ginagawa ng administration is friends to the US, kalabanin natin ang China. Ganyan ang kanila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito na kakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Ramel nga taga Sitio Kalapat. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. So muna ni ang yero nga among gi atag nga natabang sa iyaha. Mag-atop na nigid siya karon. O karon ato makita nga managid sila sa ilang pag-atop. Salamat kayo sa Ginoo nga imong gihatag karon nga sa mga sin nga dili ang gid ni makagpuyo sa akong papa karon. Kay nakigpuyo lang ka dito si iyong papa. Puyo lang mi sa dito sa akong papa. So karon nakabalay na gyud ka. Nakadukod na mi karon sa balay. Namo karon.
tungod sa tabang Mm, na gihatag nga sin sa amo. Salamat kayo. Salamat kayo